Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kapwa ko po, OFWs around the world, hello, may galab shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots. Grabe si Bongbong Marcos, no? Si Bongbong Marcos kasi siya yung presidente binoto natin. Lalo na po sa mga kapwa ko OFWs around the world, no? Itong balita na to ay para sa atin to kung gaano tayo kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos, kung gaano kaganda yung isinukli niya para sa atin na mga OFWs ngayon, no? Nung panahon ng kampanya, nung election na binoto natin siya at yung mga pamilya natin sa Pilipinas, sinasabihan natin na iboto si Bongbong Marcos dahil ganito, ganon, ganyan, no? So, ito yung sinukli ni Bongbong Marcos sa ating mga OFWs around the world. Napakaganda. So, kung ano man yun, panoorin po ninyo mga palangga, mga lalabs, mga vayots, na mga kapwa ko OFWs around the world. Kung gaano tayo kamahal ni Bongbong Bangag Marcos. Lalo na sa mga nagpapakargo. Ito, mahal na mahal kayo ni Marcos. Double kill po ang nangyayari sa mga OFW. Maawa naman po kayo sa aming mga tinatawag na mga hero. Sana naman po, simulan nyo na po yung investigasyon. Ngayon, sa tanggapan ni Senator Weng, kasi siya yung Weng Gatchalian, siya ngayon yung may hawak sa OFW. Dapat simulan na po yung investigasyon dahil kailangan namin investigasyon. Hindi namin kailangan ng auction. Bakit kasi mga lalabs, mga vayots? Libo-libo po na mga kargo ang pinapadala ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo sa Pilipinas para sa mga mahal sa buhay ang nawawala sa custom. At kung meron na, pinapabayaran pa, dino-double kill dahil bakit? Kapag nagpapakargo ka dito, halimbawa gaya dito sa Kuwait, pala ang may maraming issue ng mga ganyang style. Double ang bayad, kaya double kill ang tawag. No? Nagbabayad ka dito ng tama, pagdating pa doon sa custom, bago kukunin ng counterpart doon na company ng cargo, pababayaran ulit. Galing. Nalulungkot kami dahil until now, ako po yung nag-iisang chairman ng OFW Advocates sa buong mundo na lumalaban sa balikbayan boxes na until now, wala pa rin pong action. Hanggang kailan pa ito inireklamo ninyo, Ginoong Jeffrey, itong problema ninyo tungkol sa mga balikbayan boxes? Actually, napakarami ko na pong napuntahan. So galing na po tayo ng Bureau of Custom, galing na rin tayo ng Malacanang, galing na rin tayo ng DMW, pati din po yun sa isang kongresista natin at akin din po pinuntahan yung Congress. Until yung pinaka-last na ito, nitong taon na to, lumapit na po ako sa Senado. So nagpasa tayo ng mga... Speaking of DMW, wag na umasa dyan. Bakit? Yung inupo ngayon ni Bongbong Marcos na si Kakdak, Hans Leo Kakdak bilang kapalit ni Tots Ople, inotel pa yan sa lahat ng inotel. Kaya yan, inupo ni Marcos Jr. kasi pareho silang dalawa Inotel yung presidenteng nag-upo at inotel din yung inupo. Kaya nagkandalit si mga OFWs, lalo na yung kanilang mga balikbayan boxes ngayon na libo-libo ang nawawala dyan sa custom. Nanakaw ng mga ng kandamatay, sana kay mga hayop. Sa 6 na senador, tanging isa lang po yung nagbigay ng update sa akin, naglabas ng resolution, si Senator Lito Lapid noong March 5. Pero nalungkot kami dahil 4 na buwan na po ngayon, until now, wala pa rin pong investigasyon. Ang pagkakaalam kasi namin, pagkakaalam ko din, paglabas ng resolution, dapat ang kasunod niyan, investigasyon. Pero until now, wala pa rin pong investigasyon na nangyayari. Gaano? So nagpakilala lang, si Lito Lapid, talagang
hindi nagsasalita, no? Ngayon lang siya, kailan lang si Lito Lapid nagsalita dyan sa Senado? Pinagtanggol lang ang kanyang sarili doon sa isyu na kanya yung pogo. Diyan sa Porac, Pampanga na 32 hectares din yata yun. According to Toto Kausing, sinikwistir niya yung mga lupa na yun na para sana binigay para sa mga magsasaka dyan. So, wala. Si Lito Lapid, binoto ng mga hinayupak dahil lang dyan sa movie, teleserye kay Coco Martin. Maliban niya wala na. Dito mo makikita na si Lito Lapid, inotel na senador. Kalain mo, walang malasakit. Sa OFW, sarili lang niya, nagpapayaman. Ilan ang mansion, may bahay pa sa Amerika ang diputa. Kinuha lang yung committee resolution, tapos wala palang investigasyon. Pinatulog ni Lito Lapid, tapos ngayon, busy siya sa salba sa kanyang sarili doon sa issue ng Pogo sa Porac, Pampanga. Karami, Sir Jeffrey, yung mga nawawalang mga balikbayan boxes at ngayong panahon lang ba ito ninyo nararanasan ng mga OFW? As tagapagsalita po ng OFW, may hawak po ako ng Kuwait, Oman, Saudi, Qatar, Dubai. So ang nangyayari kasi ngayon, itong dalawang cargo na to, yung cargo company sa abroad at yung local forwarder dito sa Pilipinas, inaabandona na lang po yung container na galing abroad sa Bureau of Custom. So they were declared the abandon, and then si Custom naman, pag na-declare ng abandon, ihilira yan sa auction. Pagdating sa auction, kaya I hate sa auction, ayaw ko ng auction, dahil ang nangyayari kasi, pag in-auction yan, si OFW ang nagsasakripisyo. Kagaya ngayon, may lumalabas ngayon, 4,000 bawat isang box. Paano kung 4 yung box mo? Di 16,000. Sakripisyo, double kill po ang nangyayari sa mga OFW. Maawa naman po kayo sa aming mga tinatawag na mga hero. Sana naman po, simulan nyo na po yung investigasyon. Ngayon, sa tanggapan ni Senator Wing, kasi siya yung Wing Gatchalian, siya ngayon yung may hawak sa OFW. Dapat simulan na po yung investigasyon dahil kailangan. Isa pa yan si Wing Gatchalian. Busy din yan kay Alice Goo. Sila ni Risa Ontiveros dyan sa Pogo. Busy sila sa kay Alice Goo dyan sa Pogo. Tapos, tahimik sila doon sa pinakamalaking Pogo dyan sa Kawit, Cavite dahil mga rimolya, hindi nila kayang banggain. Dahil bakit? Banggain sila, ganito yung sasapitin nila. Kaya si Alice Goo lang ang alam nila ni Sherwin Gatchalian. So, bakit to dinidili ni Lito Lapid? Baka kapag malapit na, baka by this October, kasi filing of candidacy, tatakbo si Lito Lapid sa naka-line up siya sa Gagong Pilipinas line up ni Pangulong Bangag Marcos Jr. Baka dito niya bubuksan yung investigasyon dito sa mga balikbayan boxes na to para may rason siya para bumangon sa taong bayan sa mga OFW. Sabi, ay, inimbestigahan ni Lito Lapid, ni Senator Lito Lapid yung mga OFW balikbayan boxes. Buto natin siya. Lito Lapid. Manigas ka. Namin, investigasyon. Hindi namin kailangan ng auction. Dahil pag yan in-auction, pag nilabas ng kahit sino yan, obligado silang maningil sa OFW ng per box. Maawa naman po sila sa OFW. Opo, Sir Jeffrey, maging particular po tayo. Anong lugar ho ba na nanggaling yung mga OFW natin na madalas marami pong mga reklamo na nawawalang mga balikbayan boxes? Pinakamarami ko pong hawak, Kuwait. Sumunod po, Oman. Sumunod po, Saudi at Dubai. At itong reklamo po ninyo, sinubukan nyo na po bang So lahat Middle East? Well, hindi ako magtaka dahil may experience ako about balikbayan boxes. Yung cargo ko bago ako umuwi noon sa Pilipinas noong 2017. 4 na box ko at yung sa kasamahan kong bakla din na kasama ko sa flat, hindi din dumating sa awa ng Panginoon. Hanggang ngayon, mga lalabs, mga vayots,
hindi pa rin dumating sa bahay ang 4 kong karton na ang laman pa naman noon, galing yung iba noon, galing sa mga amo ko dating Amerikano na nag-for good na, puro mga IKEA yun. Lahat mga branded yung mga pinggan doon, baso, mga kaldero, etc. May mga comforter pa, etc. Mga bed cover na talagang hindi pa masyado nagagamit to. Kaya ako naglilinis ng kanilang mga bahay, no? Mga flat kasi compound yon. So, 4 yon. Hindi dumating sa bahay hanggang ngayon. At ang masaklap pa, nung papunta ako dito sa Kuwait that time, nung 2018, end of the year ng 2017, by January, December, something ganyan, no? Pumunta ako doon sa Raffy Tulfo in action. Atensyon. Umila ako doon madaling araw kay Raffy Tulfo, kala ko matulungan ako. So, binigyan ako ng referral ng Raffy Tulfo in action, pumunta ako doon sa custom. Nakagastos pa ako ng araw na 1,000 pamasahe, dala pagkain, ang ending ko nga. Bakit? Pumunta ako doon sa Bureau of Custom, chinek doon lahat ng cargo ko, wala daw dumating. So, binigyan na naman ako ng referral ng yung main talaga office ng custom. Ang pangit pala doon sa loob. Mga lumang-luma na yung gusali ng Bureau of Customs, sa totoo lang. Siyempre, pahirapan din makapasok doon sa loob. Dadaan ka pa 2 checkpoint doon sa loob na magbigay ka ng ID, ganyan. So yun, napagtanto ko, ito yung Bureau of Customs Office. Ito yung isa sa may pinakamalaking kinikita na ahensya ng gobyerno. Bulok yung mga gusali. Ayun na, no, binigyan ako ng referral, pinapunta ako doon sa DTI, Makati, sa main office. Talaga, inakyat ko yung opisina ng DTI talaga doon. So, nag-complain ako doon, gumawa ko ng letter, etc. Tapos, binigay ko yung AJM na company na hanggang ngayon, dipota kayong Ajam kayo na cargo company dyan sa Metro Manila, magkandamatay na sana kayo. Yung cargo ko hanggang ngayon, hindi nyo nga lang binalik. Yung usapan namin doon sa DTI, nagharap kasi kami doon ng pati lawyer kumuha ng lawyer, ang animal na Ajam company na yun. Sabi nila, babayaran. Yung hiningi ko na lang, hindi na yung karton, yung sa resibo na lang na binayad ko na 1,000, parang kulang 2,000 reals. Na binayad ko sa 4 na karton dahil yung Mega Jumbo, yun, tag 400 mahigit yata yun. Yun na nga lang, wala na akong pakisalaman ng cargo ko na yun. Pero, hanggang ngayon, hindi ako binayaran. Sa awa ng Panginoon. Kaya AJAM, Ajam Cargo Company, potangina niya. Ito ngayon, nagkandalit puro Middle East, grabe. Mambraso yung mga cargo companies dito sa mga Pilipinong OFW. Shout out sa inyo mga hinayupak kayo, mga iho di po kayo lahat. Wala kayong awa. Pira lang ang habol ninyong mga animal kayo. At sa ating administrasyon naman, Bongbong Marcos, Sir, Mr. President, ang sarap mong magmahal. Ganyan, no? Ganyan ka kasarap magmahal. Ganyan ka kasarap magmahal, Mr. President, sa mga OFW na bumoto sa yung animal ka. Sa kapal pa ng mukha. Tuwing eleksyon, gamit ninyo kaming mga OFWs kasi marami kayong pamilya sa Pilipinas. Nasasabihin na, iboto ninyo si ganito na mga hinayupak na mga iho di puta. Hindi na po ngayon. Ikaw, Senator Lito Lapid, hiningian ka pala ng tulong ng OFW advocate, pinatulog mo ng 4 na buwan. Ang hiningi sa yung tulong ng mga OFW sa kanilang mga balikbayan boxes. Ito lang masasabi ko sa iyo, sir. Sana tuluyan ka nang makatulog ng habang buhay hanggang, Sana tuluyan ka nang makatulog, Senator Lito Lapid, hanggang sa kabilang buhay. Wala kang kwintang tao. Binoto ka ng taong bayan, nagpasarap ka lang dyan at nagpayamang hinayupak ka.
So, hindi ka na karapat-dapat ka magiging senador. Dahil wala kang kwenta, hindi ka malapitan. Kaya mga OFWs, nakapwa ko OFWs, wag ninyong iboto yung walang kwentang si Lito Lapid na sa lahat ng isyu sa Pilipinas, tahimik siya. Pero nung nasangkot siya sa pugo dyan sa lugar niya, sa Purak, umimik si Lito Lapid para ipagtanggol ang kanyang sarili sa Senado. Maliwanag na. Sana lang, manahimik na siya hanggang sa kabilang buhay.